Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Karen Scorpio. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Ha? Gawin nyo lang itong guide. Nangyayari, or mangyayari pala. Meron tayong 5, 18, 24, 35, and 2. Okay. Para kay Scorpio. Please show me. Ay, isa na yun. Okay. Meron tayong 6. Paring 6 days, 6 weeks, 6 months, or June. No? O ano man yan sa inyo. May mga magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Or this is your lucky number. Isa to sa maring lucky number mo, ganyan. Kasi may mga sitwasyon na maaring there's a hope or there's a chance na maaring manalo kayo sa gamble. Hindi naman lahat, pero kung saan ka man mananalo or saan man yung lucky mo, congratulations, pero there's a luck ako nakikita sa iyo. Yun. Sa iba sa inyo, may mga good karma happen sa buhay mo. Siguro kung may mga gagawin kayo o ginawa kayo in the past na maaring ngayon is marireceive nyo na. Yun na nakikita ko sa inyo. Sa iba ha, yun. May mga bagay ka na aasikasuhin na this time. Yan. And also maybe you're related to Pisces, Taurus, Cancer, Virgo. Yun. And then also, sa iba sa inyo is a refreshing situation or pagsisimula or handin yung sana, siguro, hindi naman siguro lahat, siguro handin yung sitwasyon na iba dito is sensitive, iba dito is maaring minsan nagkakaroon ka kayo ng emotional pain. So, iba sa inyo, o may mga iniisip kayo, no, na you are feeling emotions dito or you are related to a Pisces. Sa iba. Yung mga good karma or may mga may isip ka from the past situation sa iba sa inyo or maaring handito yung sitwasyon na lalabas ka na sa iyong comfort zone. Maaring gano'n may paglabas o mapag-i-end ng isang sitwasyon sa buhay mo. Iba sa inyo, meron daw kayong, kumbaga may mga inborn abilities kayo na kailangan nyo ilabas. No? O doon kayo mag-focus kasi mas makakatulong sa inyo. Dahil na yung mga, kung meron kayo mga kasi nagkakaroon sa iba ng spiritual growth. You need to trust more to your intuition. Sa nakikita ko dito, nandito na rin pagbabalik na iyong confidence or may mga gagawin ka na isang sitwasyon na doon ka mag-focus. Sa nakita ko sa iba sa inyo. Pagbabalik na iyong sigla also. Kakaroon ng good health, sigla, good karma, spiritual growth, yun. And also, iba sa inyo siguro may tao kayong bibigyan ng tulong or may tao na tutulong sa inyo. Yun na nakikita ko. Ibig sabihin may magtatapos na sa inyo, Magkakaroon na sa'yo ng luck, growth, achievement, abundance. Ganun sa nakita ko dito. Iba dito is may mga positivity happen sa buhay mo. Tulad ng sabi ko, baka may mga opportunity na darating sa'yo, small happiness, malaki man o maliit yan, or the luck is in your side this time. Kung saan man kayo magiging lucky, kung sa gamble man yan, o any situation, maaaring kung kayo is may mga ginagawang opportunity this time, di ba? Baka mag-growth na yon, kumbaga, nagsa-success, may mga bagay o sitwasyon ka na gagawin o ginagawa na maaaring matapos mo na yon. Maaaring may inaasikaso ka sa buhay mo na maaaring matapos na yon at mag-success na yung bagay na yon. Yun nakikita ko. Any situation na aspeto ng buhay mo. So nakita ko to. May magbibigay ng love sa'yo, there's a romance or may mga tao na maaaring hahanga sa'yo
or crush or magkakaroon ng mga pambobola. Maaring may mambola sa'yo, di ba? Or may tao ka na bubulahin. Ganyan. May mga allies o handin yung pagkakaroon ng supporting sa mga tao na malapit sa puso mo. Kumbaga yung mga tao na kinikare mo, maaring kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, gano'n. Bibigyan ka nila ng pagmamahal or sila ang bibigyan mo ng pagmamahal. So, nakita ko dito. Tingnan natin, energy ni Scorpio. Handoon yung pagtatras sa tao or handin yung may mga tao na magtitiwala sa'yo. Pero mag-ingat ka pa rin sa pagkakatiwalaan mo kasi dito siya. Tingnan natin. Energy niya, ito. Okay. Ang energy mo this time, sa nakita ko ito, may isang sitwasyon sa buhay mo na you will escape, no? Kumbaga, magpupunta ka sa isang bagay o sitwasyon mo na ano ba to? Kumbaga, halimbawa may ginagawa kang isang sitwasyon, halimbawa malungkot ka, mag-escape ka na doon. You will escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Yan na nakikita ko to. Kasi you are going toward to your stability. May sabihin, may mga sitwasyon o bagay na babalansehin mo na at may mga bagay o sitwasyon na magtatapos na. Lalo na yung mga struggle, problem, or any situation na nagkakaroon ng burden sa'yo, magtatapos na siya. Kasi andito na si Fool. No, may mga magtatapos na hirap sa buhay mo. Magkakaroon na ng stability or handle na yung sitwasyon na makaka-getting away ka na sa mga bagay o sitwasyon na hindi naging maganda sa'yo. O in the past, yun ang nakikita ko sa'yo. Makakaramdam ka na ng freedom or handle na yung sitwasyon na pagtatapos ng bagay. Kumbaga may mga bagay o sitwasyon din ako na desisyonan mo na or magkakaroon na ng clarity sa'yo, no? Sa mga gusto mong umpisahan o gusto mong simulang muli o simulan, mga ganyan sa nakita ko dito. Is more on clarity sa mga sitwasyon mo sa buhay mo this time. Kailan namatay na ng iyong iPad? Tingnan natin ang parating kay Scorpio. Ano pong parating kay Scorpio? Yung mga anak ko ang tahimik. Naghihintay sila ng action ko. Sa gilid lang. Ano po to? Di ba? May ganun ako. May parang napahinga ako dito. Tingnan natin. Okay, ang parating sa'yo. Meron ka daw isang gagawin o gusto mo i-move forward na isang sitwasyon pero malilito ka sa direction mo this time. Sa kaliwa ba ako o sa kanan? Kumbaga, maaaring magkaroon ka ng mga bagong strategy, mga bagong plano o mga bagong pananaw sa kinabukasan na gusto mong tahakin pero medyo pag-iisipan mo pa siya. No? Sa nakita ko dito. Or magkakaroon ka ng option sa buhay mo. Kumbaga, magkakaroon ka ng idea to follow your heart pero ang nakikita ko dito is may stagnant ka doon. Kumbaga, hindi ka mo nakikilos or may mga hihintayin ka pa na sitwasyon sa buhay mo. Magkakaroon ka ng pagpipili. Yun na nakita kong parating sa'yo. May pagpipilian kang desisyonan this time sa mga plano mo. Ganun. Siguro, halimbawa, you want to explore something into your life pero sandali lang, wait lang muna. Parang ganun. Alin ba dapat? Baka ganun. Sa iba magkakaroon pa kayo ng option sa buhay niyo this time. May stagnant pa siya. May mga bagay na o sitwasyon ka na hihintayin mo. May hihintayin ka na maaring wala ka pang magawa kundi kailangan mo maghintay. Mga ganyan sa situation. Sa iba naman sa inyo is maaring hindi kayo kumikilos o naghihintay lang talaga kayo na bumaksa kayong prutas
ng kusa. Yung iba sa inyo, this week, magiging moody or may taong magiging moody. Magkakaroon ng pagsiselos, ikaw magsiselos o makaramdam ka ng selos, or may tao na magsiselos sa'yo. Maring kaibigan mo, karelasyon mo, ganyan. O may taong seloso. Magkakaroon ng, may tao kasi ditong hindi siya care sa'yo or tao na magiging narcissist. I-research nyo kung ano yung narcissist ha. Para mas madali nyo makuha. May taong narcissist, paniniwalain ka niya in a way na hindi totoo. Ganyan. May taong magiging exaggerated. Diba? Exaggerated siyang magsalita o magkwento sa'yo o exaggerated siya sa alam mo, ginagawa ko naman yung lahat para sa'yo. Mga kunyari, ganun, di ba? Binigay ko naman yung lahat para sa'yo. O di ba, may drama pa. Maaaring ikaw or someone din is magkakaroon ng pagtatampo. Ingat ka dito, no? May taong hindi makatotohanan o may tao na maliling lang ka this week. Ingat ka pa rin. Kasi may taong magsisinungaling. Sana hindi kayo lahat. No? Basta, as long as nagtatrust ka sa intuition mo, hindi ka maliligaw. May dito, no? Maaring may gagawin ka na walang kabuluhan or may tao na may gagawin siya na walang kabuluhan sa'yo. Ganun. Yun. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. Talaga. Verse. Thank you. Bakit po itong dalawa ang dapat niyang iwasan? Okay. Iwasan mo daw yung pagkakaroon ng isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magtuloy-tuloy sa actions mo o hindi ka mag-move forward sa mga goal mo this time. Iwasan mo yung isang sitwasyon na masyadong maging magastos or marami kang nilalabas, either pera or hindi ka makapag-ipon ng pera. Iwasan mo rin ang madaliin yung mga bagay-bagay o sitwasyon o yung sitwasyon na ma-loss of control ka sa iyong mga tatahakin this time. Huwag mo nang ulitin yung mga bagay na nangyari na. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, may mga bagay o sitwasyon na paulit-ulit na lang na nagaganap o nangyayari sa buhay mo. Alam mo yung sitwasyon na hindi ka mag-focus sa sarili mo? Kumbaga, nakita ko kasi dito, nagkaroon, maaaring ikaw or someone sa buhay mo na naging makasarili siya, sarili niya lang iniisip niya, nagkaroon ng kawalan ng pagkakaisa, paghihiwalay, mga puot, galit, hindi pagkakasundo, hindi kayo nagkasundo o nagkakasundo nitong tao na to. Or may tao sa buhay mo na gano'n, nagkakaroon ng pagtatalo, alitan. As in gano'n, maaring itong tao na to hindi ka believe sa kanya or wala na yung tiwala. No? O maaring sa sarili mo, nawawalan ka ng tiwala, nakakayanin mo yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo this time. No? Maaring to a financial, to a relationship, or sa iyong pera man yan, no? Yun, nalo-loss of control ka. Nagkakaroon ng mga delay sa iyo. Iwasan mo yun, no? Na magkaroon kang ng delay o magkaroon ng disruption o pagkagambala sa mga tatahakin mo this time. Be responsible. Kung ano yung umpisa mo, tapusin mo, na kailangan yun. Or hindi yung sitwasyon na you need to accept. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo i-accept, pero kailangan mo mag-move on. Kailangan mong tahakin yung ibang direksyon sa buhay mo. Kailangan mo ngayon mag-focus ka sa sarili mo. Kung ikaw is may problema when it comes to your health issue, kinakailangan mo mag-focus, kailangan mo na self-care, self-love, kailangan mo magkaroon ng balancing or kailangan mong alagaan yung sarili mo ha. Maging responsable ka sa nakita ko dito. Nai-imbalance, iba sa inyo baka nai-imbalance kayo sa health nyo or someone into your life. Kung kayo is may mga sakit,
when it comes to a blood, ganyan, ingatan nyo, lalo na yung mga high blood, low blood, or mga, ano ba may mga sakit sa blood? Basta mga sakit sa blood, diabetes ba? Tama ba? Yung mga ganon, no? Kung ano man yan, kung ano may mga sakit na meron kayo, bladder, bato, kidney, kung ano man yan, no, ikaw or malap sa puso mo. Meron ako nakikita na tao na mapang-angkin, or a persona, hindi ko alam kung mapang-angkin sa ari-arian or something, ganun. Sa nakita ko ito. Or, yung pagiging possessive. Yun. Iwasan mo na magkaroon ka ng doubt sa sarili mo, ha? Yun. Tsaka yung pera mo. Mag-ipon ka. Love ni Scorpio. Love is sa lahat. Sarili, magulang, kapatid, karelasyon. Bakit po ito ang love? Yung basta kasama sa trabaho. Okay, when it comes to a love. Okay. Nagkaroon na ng mga rejection, sa nakasama spy. When it comes to a love, sa iba dito na may mga pinag-uusapan when it comes to a territorial, no? May mga sadness, disappointment, may mga you're feeling stuck sa iba. When it comes to a love, may mga biglaang nangyari or may tao dito na makikipag-usap sa'yo. Siguro last week or this week, baka makipag-usap sa sa'yo. May bigla makikipag-usap sa'yo. Maaaring a mother figure, kapatid mo, magulang mo, yun na nakita ko. Or siya ang makikipag-usap sa'yo. Vice versa. Sa iba naman sa inyo, may mga biglaang nangyari in this relationship na maaring umalis na ikaw sa isang relationship or you're thinking na mag-move on. No, kaso naguguluhan ka. Kumbaga, kung kayo sa kahiwalay nito, sa iba, siguro biglaan yung paghihiwalay nyo. Maaring itong taon na to is bilang kumonek sa'yo. Kung kayo is magkasama nito, hindi yung thinking mo na gusto mo nang mag-focus or to move forward sa ibang direksyon kaso naguguluhan ka. Parang gusto mo na i-chase yung dreams mo pero hindi mo magawa. You want to be stable sa nakita ko dito. Pero anong gulo ng isip mo? Yun. Tingnan natin na yung money. Sa mga single, ang nakikita ko sa'yo, you are focusing more into your business, money, or stability, or sa mga mahalaga sa'yo. Yun nakita. Kumaga, o sa dreams mo, ganyan. You chase your dreams this time. Okay, when it comes to your money, andito naman yung confident ka na alam mo na makakaipon ka kasi you are focusing naman no? Sa nakita ko dito. Kahit mahirap, pinaglalabanan mo yung bagay o sitwasyon na yun. Sa nakita ko dito when it comes to money. Andun naman yung, maaari may tinutulungan ka rin or may tao na tumutulong sa'yo when it comes to money. Ganun. Sa money, nagkakaroon naman ng kahit papaano ng solution. No? Kasi kahit pa paano man binavalue mo, hindi man siya ganun nagkakaroon ng growth, pero you are confident na malalakpasan mo yung situation na to kasi marami kang nang naiisip na mga new idea para magkaroon ng pag-iipon ng pera. Handun yung pagiging kahit pa paano may mga nagkakaroon naman development or nagkakaroon naman ng mga pagpaplano when it comes sa money mo dito kasi na you're starting fresh and nakita mo sa sarili mo na kailangan kong mag-ipon ng pera, kailangan kong i-manage itong pera na to. Kahit na mahirap, pero nakikita ko naman na nagbibigay ka naman ng effort dito o nagbibigay ka ng balancing sa money mo. Kumbaga, andito yung sitwasyon na hindi ko na nakikita na nai-stress ka sa pera dito. Kasi andito ka na, bumalik ka na
May mga new idea nga ako nakikita sa'yo, mga new idea, bagong pagpaplano. Maaaring iba dito, nag-iipon ka na rin. Kumbaga, nahandito ka na sa sitwasyon mo na you are focusing sa mga layunin mo, no? Para magkaroon ng pag-iipon ng pera. Or magkaroon ka ng pera, ganun. Opportunity pa po, Miss Scorpio. Tapos na po ito. Tingnan natin. Ano po yan? Pagbaba. Okay, thank you. Okay. In the past. Okay, may nagkakaroon ng pag-aaway or nagkakaroon ng pag-uusap. Territorial, money. Yun ang nakita ko. Nagkaroon ng misalignment or nagkaroon ng mga disagreement, lalo-lalo na when sa trabaho, sa family, sa iba. Siguro tapas to sa nakikita ko dito. Maaring andito yung sitwasyon, nagkaroon na ng mga unexpected situation, separation, nagkaroon ng conflict, mga financial dispute, or may mga tao or may tao na napako sa kanyang mga promises, ganyan. Nagkaroon ng paghihigpit or maaring ikaw ngayon is maghihigpit ka, no, this time. Maaring sa money, ganyan. Or maaring may mga sitwasyon na ikakat mo na hindi na kailangan sa buhay mo o aalisin mo na at magbabago ka na uli ng new beginning into your life. Ganyan nakikita ko dito. May mga babaguhin ka this week or may mga exchange ka or magiging very creative ka this time. Andito na rin yung sitwasyon na you giving your support and love when it comes to your family or may pagbibigyan ka ng suporta or advice dito. Or may tao na magbibigay sa'yo ng advice, a mother figure. No? O nakikita, baka magulang mo, kapatid mo, ganyan. Or vice versa tayo. Or a part of the family. Dito. Also, kumbaga, there's an action, sa nakikita ko dito. There's an action na maaring ikaw, aalis, or may tao, ikaw or may tao na aalis siya sa isang situation. Kumbaga, halimbawa may kinakausap ka, parang there's a lack of teamwork, lack of collaboration, or disagreement, no? May disagreement kasi ako nakita. Dito maaring karelasyon mo, kapamilya mo, kasama mo sa trabaho. May mga hindi mapagkakasunduan sa nakita ko dito. Maaring may tao dito na want to compete or nakikipagkompetensya sa'yo sa iba. Maaring nangyari na sa iba yun. And then this time, maaring nagkakaroon na ng new beginning sa buhay mo. Dito. Ibig sabihin, yung mga bagay na yun is magtatapos na or nagtapos na into your life. And you are now focusing more sa trabaho mo, sa stability mo, to develop, no? Sa mga bagay-bagay, maaaring may mga minamaster ka this time, maaaring iba sa inyo is magiging busy, maaaring iba sa inyo is magkakaroon ng mga celebration, happiness, fun, enjoy, or getting together ng close relationship mo, family, unity reunion, community man yan, teamwork, or may mga surprise parties, event, ganyan, or may coming home, no? Na maaaring galing ibang probinsya, galing ibang bansa, or ikaw to, ha? Yan. May mga celebration. Ako nakita. Kumbaga, nandito na yung pagkakaroon mo ng pagbabago sa buhay mo this time. Siguro magkakaroon ka na ng clarity, no? Sa mga bagay. Magkakaroon kasi sa'yo ng revert or magiging very idealism ka this time kasi may mga bagay o sitwasyon na magtatapos sa buhay mo. Yung sadness mo magtatapos to. Tingnan natin ang advice. Bakit kaya ang sakit ng lalamunan ko? Advice po, universe. Nandun si baby. Ikaw na. Ano natin itong iPad? Ano natin ang advice sa iyo? Okay, advice sa'yo, ang nakikita ko sa dito, alagaan mo daw yung sarili mo, save money, magbigay ka daw ng effort or
or magbigay ka na, mag-put some effort ka sa mga bagay na gusto mo tahakin this time. Also, transformation, no? Or magkaroon ka ng pagsasaayos sa sarili mo, sa pera mo, sa sarili mo, sa kinakain mo, sa iniinom mo, or ano yung sitwasyon na iba dito is a cleansing, no? Sa iba to cleansing to. Or you need mong mag-action this time, no? Sinasabi dito. Kailangan mo mag-focus to take it action para maging stable sa buhay. Isipin mo din yung sarili mo, no? Hindi naman masamang maging makasarili din minsan. Pero isipin mo din yung sarili mo. Isipin mo yung future mo. Alagaan mo yung sarili mo. Sinasabi to. You need to trust more to your intuition, listen to your inner voice. Moving forward, kailangan mo ngayon is tibay ng loob para makapag-move forward. Tandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Walang pwedeng mag-control ng buhay mo. Kung ano man yung tatahakin mo, you need to think very carefully kung tama iyon. No? Para hindi ka mag-mess. Yun. Ang nakikita ko dito. Kailangan, kasi may mga mag-o-open sa'yo na door para sa'yo. And kaya nga sinasabi to, you need to listen to your inner voice or focus into your intuition. Kailangan ngayon is a revert, move on, letting go something into your life, or kailangan mong mag-umpisang muli or end the cycle ng mga bagay sitwasyon na hindi maganda o hindi na makakaganda sa'yo. Start a new journey. Be inspired. Start to create yung mga idea na gustong i-pursue. I-pursue mo yun kasi there's a victory and success happen sa buhay mo if you pursue yun. Concentrate Yun. Arigatou naman si guys.